Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, patuloy tayong magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan nito, ating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito, at yung mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, halina mga kapatid, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng 2 tipan ang 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na sa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan, mula sa alabok ang mga mahirap. Sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung papaanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at siya'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay tinititindig ang mga taga Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo man po ay naghahanap ng mga palatandaan. Madalas, ang ating pong panalangin ay nilalakipan natin ng mga signs. Sinasabi natin, Panginoon, kung talagang ito ang gusto mo para sa akin, bigyan mo ko ng palatandaan. Nang sa gayon makita ko na ito nga po talaga ang dapat kong gawin. Ngunit kapag tinignan po natin, ano po ba talaga ang naisin ng Panginoon? At sa araw pong ito, pinakikita po sa atin ang iisang palatandaan. At ang sinasabi po ngayon ay ang nangyari kay Jonah o Jonas. Ano po ba ito? Meron pong tatlong bagay na pagkakahalintulad si Jonas at sa ating Panginoon sa poong Jesus Nazareno. Makita po natin ang pagdating po ni Jonas ay ang tinatawag po nating pagpapahayag ng mabuting balita. Ito po ay doon sa tinatawag nating Gentiles sa mga pagano. At gayon din naman, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang nagpahayag ng mabuting balita sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga tao. Ang ikalawang bagay na tinitignan po natin ay ito. 3 araw si Jonas sa belly of the whale. At ngayon, 3 araw din ang ating Panginoon doon sa libingan. At matapos po yun, ay nagkaroon ng tinatawag na buhay o pagkabuhay. At ang ikatlong bagay na ating pong tinitignan ay ang tinatawag pong laman ng pagpapahayag ng mabuting balita. Walang iba kundi ang tinatawag nating repentance, ang pagsisisi sa mga kasalanan. Pinahayag ni Jonas ang pagsisisi sa kasalanan sa mga Ninibe, doon sa Ninibe. At ngayon ang ating Panginoon ay dumating upang sabihin sa ating talikdan natin ang ating mga kasalanan.
Mga kapatid, kapag tinitignan po natin ang mga tinatawag nating palatandaan, hindi po kaya sapat na ang palatandaan ay walang iba kung hindi ang poong Jesus Nazareno. Minsan iniisip mo na sa iyong sarili, minamahal ba ako ng Diyos? Ngunit kapag ating pong tinignan ang larawan ng poong Jesus Nazareno, ito po ay isang napakalinaw na palatandaan na tunay na nagmamahal siya sa iyo. Hindi pa nga nakontento, hindi lang pinasa ng krus, kundi inilahad niya ang kanyang kamay upang ipako hanggang sa mamatay rito para lamang sa katubusan ng ating kasalanan. Isang napakagandang tanda ang ipinakikita ng Diyos sa atin. Ngunit paano po kaya natin to tinitignan? Ito nga ba talaga ang tandang hinahanap natin? O ang gusto po natin ay ang mga tandang magmamatch kung ano po ang naisin natin? Mga kapatid, minsan po kapag tinitignan po natin ang mga bagay na ito, alam ng Diyos kung ano ang makabubuti sa iyo. Kung kaya naman, buong pananampalataya mo lamang ibigay ang iyong sarili nang sa gayon maganap kung ano ang kanyang kalooban. Ang hinihingi niya ay ang pagsisisi ng iyong kasalanan at ito ay tanda ng pagbabalik loob mo sa Kanya. At kapag ito po ay ating nagawa, ngayon, naging sapat ang palatandaan dahil ang palatandaan ng pagmamahal ay nilakipan natin ang palatandaan ng pagtugon sa pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. At ito ay walang iba kundi ang pagbabalik loob natin sa Panginoon. Mga kapatid, minsan po kapag tinignan po natin ito pong Queen of Sheba, alam niyo po ba kung ganong kalayo ang travel niya po mula sa Saudi Arabia going to Jerusalem? Ilang weeks po ang itatagal ng travel niya para lamang mapakinggan niya ang karunungan ni Solomon. Pero hindi niya po inalintana ito. Bakit po? Kasi ang mahalaga sa kanya, mapakinggan niya ang karunungan ng Solomon at ito ang kanyang hinahanap. Pero para sa atin, narito po tayo ngayon dahil nais po nating mapakinggan ang karunungan ng Diyos, ang karunungan ng poong Jesus Nazareno. Ngunit ganong katatag at ganong kadalas ang ating paghahanap sa ganitong uri ng karunungan ng Diyos. Minsan, nandyan na nga lang Halimbawa, ang bahay mo, maglalakad ka na lang ng konti sa simbahan mo, hindi ka pa nga makapagsimba. Kaya ka lang nagsisimba dahil may hinihingi ka sa Diyos. Hindi mo ginaganap na ganap ang iyong pagsisimba, ang iyong pananampalataya sa regular na pagtungo sa kanyang tahanan. Malapit lang yan. Kailangan mo lang lakarin at makararating ka na sa kanyang tahanan. Pero ito po ba ay pinagsisikapan natin kung ang Queen of Sheba ay tumungo para lamang mapakinggan ang karunungan ni Solomon, tayo man din. Ito po ang pupuno sa ating pagkatao dahil dito mas lalo nating mauunawaan kung ano ang karunungan ng Diyos para sa atin. Kung minsan nalalayuan tayo sa ating simbahan, mismong sa loob ng ating tahanan, makikita natin at masusubaybayan natin kung ano ang naisin ng Diyos. Buksan mo lamang ang salita ng Diyos, ang Biblia, na nandyan sa loob ng tahanan mo at maririnig mo ang karunungan ng Diyos. Ngunit ganong katatag at ganong katapat na itinatalaga natin ang ating panahon upang hanapin natin ang karunungan ng Diyos sa ating buhay. Ito lang ba ay nakikita natin sa mga palatandaan na sinasagot ng Diyos sa ating mga panalangin? O ito'y nakikita rin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na sa kabila ng hapis, kalungkutan at struggle, nariyan pa rin ang ating pananampalataya at naglalahad ng ating pagtitiwala sa Diyos na magaganap sa atin ang kanyang kalooban. Mga kapatid, minsan, humarap ka lang sa salamin, makikita mo na rin ang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. At ngayon dito sa dambana ng ating simbahan, ang poong Jesus Nazareno ay isang tunay at ganap na palatandaan
na ang kanyang pag-ibig ay nag-uumapaw. Ano pa ang iyong hinahanap? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating tutugon, Diyos ng simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak mula sa walang hanggan. Niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong pinapayat alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo. Ngunit tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at sumasalayo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangasiwan sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwas ng lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod.
sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaysa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon yung pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng Panginoong natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, paggaluban ng kapayapaan araw-araw,
Ligtas ka sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami yung pinapakinabang sa katawang dugot banal. Inilulug namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo rin ang mga daladalang nilang imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.